In this video, ang pag-uusapan naman natin ay multi-product sales funnel. So, paano mo gagawin yung funnel na marami kang binibenta ng mga products? So, una, pili tayo ng template na naka-design na para sa maraming ano no, maraming product na binibenta. So, I recommend na piliin mo na yung ano, yung doon pa lang sa template may iba-ibang product na no, para di ka mahirapan mag-edit. So, tingnan natin dito, ito. Oh, yeah, multi-product. No, actually, pwede naman kahit alin dyan. Pero, for this example, ito yung piliin natin. No? Multi-product. Okay. So, save natin. So, ngayon, ang gagawin natin ay dito, no? Let's say ito yung mga products na ibebenta mo. Tapos, ang gagawin din natin ay puwede kasi ito 'no, puwede ito ma-copy mo siya dito para ginagawa 'yun para hindi na mag-scroll up ulit 'no, yung yung mga nagtitingin sa funnel mo. So, gagawin mo lang diyan, ayan, copy widget ka lang diyan. Ta's dito pagdating mo dito sa dulo, let's say dito mo siya gusto ilagay 'no, sa pinakailalim, click mo lang 'to, yung copy ta's ilagay mo lang siya dito 'no, kung saan mo siya banda gusto nakalagay. Okay, so let's say gusto mo dito siya 'no. So, ngayon ang gagawin natin ay i-co-connect natin 'no. Kailangan may pagka-click nila may mga products na nandiyan 'no. So, siyempre gawa muna tayo ng products. So, punta ka dito sa store, ay save muna natin 'no. Punta ka dito sa store, ayan click mo lang yung yes. Then settings, again 'no, i-set up lang muna natin 'to na mabuti. Philippines, shipping, okay. Um, Tapos payments, let's say ano na lang siya, on delivery. Ayan. Tapos, create ng product. So, create tayo ng mga products, no? So, una ay headphone. Sabihin natin headphone yung binibenta, no? Block. So, sabihin natin yung headphone na block ay 990 pesos. Okay, tapos, lalagyan din natin siya ng image. So, add image tayo. Yan, piliin natin siya. Select, no? So, pag okay ka na dito, ayan, click mo lang yung save. And then, create tayo ng bago. So, let's say, yung isa naman ay drone. Yari lang, no? 4,990. Tapos, add tayo ng image. Ayan, select. Ayan, save changes. Tapos, add ulit tayo na isa. Let's say, headphone. White naman. Add image. Upload ulit. So, so, kompleto na siya, no? Ayan, save lang natin. Then, balik na tayo sa builder. So, gagawin natin ay i-connect natin siya, no? Isa-isa. So, gagawin mo lang dyan ay click mo lang yung ano, no? Yung add to cart dito, tapos yung edit link. Okay, so this time ang pipiliin natin ay yung ano, yung store. Tapos piliin mo yung ano, yung swak sa kanya, no? 'Di ba ito ay yung headphone block. Tapos click mo yung add to cart. Ngayon meron kang dalawang option, no? Ano ba yung gusto mo mangyari pagka-click nila nung add to cart? Gusto mo ba na pwede pa silang bumili ng ibang products na nandun sa
na nandun sa site mo or gusto mo mapunta na sila sa checkout. Kapag ka gusto mo na mapunta kaagad sila sa checkout, ang gagawin mo, ayan, click mo yung button na yun, tapos next funnel step ka. Okay, ayan, no, next funnel step. Tapos select mo siya. Ngayon, papaano naman kapag ka ang gusto mo ay pagkapili, let's say, kunyari, ito gusto mo, no, pagkapili nila nito, pwede pa nilang bilhin to isa. Okay, so kapag ka ganun yung gusto mong mangyari, store, piliin mo yung product, no, drone yan, di ba? Tapos, add to cart, tapos, yan, nothing dapat, no? Para pagka-click nila nun, nung add to cart, pwede pa nilang piliin to isa. Okay, tapos sabihin natin ganun din yung gusto mong mangyari doon sa kabila, no? So, store, yung white naman, add to cart, tas nothing ulit. Ayan. So, ngayon, di okay ka na dito, no? Make sure gawin mo din dito doon sa kabila, no? Same procedure lang. Pag okay ka na doon, no, nagawa mo na siya, ayusin mo naman yung checkout mo. Okay, dito sa checkout, yan, di ba, mapipili mo dito yung products, no? Instead na product select, ang pipili mo ito, cart checkout. Okay? So, tapos click mo yung edit. Pwede mo kasing pagandahin siya, no? So, kunyari gusto mo three-step process siya, no? Kung ilang step process ba yung gusto mo na gagawin nila. Tapos dito, order summary. Gusto mo ba nakikita nila yung, pag nasa checkout na sila, gusto mo ba nakikita nila yung product na binili nila? O hindi? Kapag ka hindi, dapat naka-uncheck to. Pag gusto mo makikita nila, check mo lang siya. No? Yan, ganun lang siya kasimple. Okay, so, okay na yan. Tapos click mo yung save. So, ngayon, ang gagawin natin ay iti-test natin siya. Okay, so, dito, so i-test natin, no? Click natin to. Ayan. So, kapag ito yung kanina, di ba? Yung diretso na kagad sa checkout. So, pagka-click nila dito, ayun, punta kagad sila sa checkout, no? Tapos, pwede na nilang bilhin. So, sabihin natin ay John, john@gmail.com. Maganda to kasi diretso na sa checkout. Kaya nga lang, hindi na sila makakapili ng ibang product na gusto nilang bilhin. Kasi mapupunta na sila sa page na to eh. No, tapos yung address, no? Lagay lang natin address. Ayan, so kung saan man, no? Tapos ay, ayan, so order summary. Ayan, tapos pwede na silang mag-complete order, no? Now, ngayon, subukan naman natin yung isa, no? Ang mangyayari ay kapag bibili sila, mag-aano muna, pwede pa nilang piliin yung isa. So, website preview tayo. Click nila ng add to cart. Nakita nyo, lumabas sila yung button. So, ibig sabihin, pwede pa siyang pumili. Let's say, gusto niya na rin bilhin to, no? Ni customer mo. Pagka-click niyan, pwede nilang piliin kahit alin man dyan, no? Basta makikita nila yun doon na pwede na silang mag-check out. Okay, so let's say, pangalan naman nito ay si Peter, no? Tapos continue tayo, lagay natin yung address niya, no? Address, sabihin natin, um, village, yan. Lagay lang kahit ano para simple lang siya. City, lagay natin city. Ayan, tapos pwede dito Philippines, no? Ayan. Tapos kano yung gusto nilang state. Let's say Laguna. Okay, so ngayon, click natin yung continue. Ayun, nakita niyo ba? Lumabas yung image. Okay, lumabas yung image. Tapos dalawa yung napili. Okay, that's this time, pwede na silang mag-complete order. So, ayun, no? Depende sa preference mo. Normally, ginagamit yun, yung isa lang yung pwede nilang piliin sa checkout na kapag let's say, supplement yung binibenta mo. Tapos, papili mo sila, ilan ba yung gusto nilang bilhin? 1 box na lang ba? 3 box? Or 6 boxes? So, syempre, pag pinili nila yung 1 box, yun na yun, no? Pero kapag ang funnel mo naman ay iba-iba yung item, okay, so much better yung pinakita ko kanina na naka-ano siya, yung naka-nothing, no? No follow link. Okay? So, ayun, that's it for multi-product sales funnel. I hope na marami kang natutunan and see you on our next video training.